Join me in my friendly chat with the stars of today. I'm your host, Zarina Magdangal, and this is your cover story. Ganun ba ang idea of fun ninyo magkakaibigan? Yung nagbabastusan kayo? Yung pinababayaan nyo yung isang kaibigan nyo na nagsususka in public? Hindi rin nadadala, ano ha? Kuya, ano ba? Tumabi ka, baka masaktan ka. Mas mabuti pa nga siguro ako na nasaktan mo. Kasi pag ginagawa mo kay Hector yan, sinasaktan mo na ako. Being an actress in film and television means searching constantly for the right image and the right projects. In an industry that relies mostly on the approval of the public for survival, one woman has shown what it takes to endear herself to an audience in constant lookout for an on-screen heroine and admirable talent. Her success is nothing short of remarkable. Her nationwide appeal even more so. She is Claudine Barreto, teleserye queen and film actress whose time has come. Ano ba nangyayari sa'yo? Growing up in a showbiz family has influenced Claudine to pursue the same career. Despite the comparisons, she has managed to set herself apart from them and establish her own identity as an actress. Now, at the age of 22, she has grown up, conquered the world of TV and movies, and her success continues to be an inspiration to other actresses. Hi, Claudine. Welcome to Cover Story. Hi, Mare. Alam mo ba, first time mangyayari to na i-interviewin ko parang kumbaga, parang tayo nagkukwentuhan dito. Oo nga Una kong tatanungin sa'yo, kamusta ka na ngayon? Ito, mabuti. Excited kasi may bagong pelikula. Yun, ano pa bang balita? Ano pang ibang pinagkakabalahan mo aside from the soap opera na talagang twice a week? Yeah, twice a week. Okay. Tuesdays and Thursdays yung taping namin para sa dulo. Tapos ito ngayon mag-promote na kami at saka yun, yung pelikula. Mapalabas, may soundtrack. Mare, singer na. Singer ka naman talaga, may album ka, diba? Hindi ka gano'n. Every time may nakikita akong kinakasal, I always imagine myself as the bride. Tatanungin ko, ano yung nangyari sa'yo last year? Tingin mo, maganda yung nangyari sa'yo? Well, yeah, last year, oo, kasi bago nagkaroon ako ng bagong teleserye, yung sa dulo ng Walang Hanggan. Tapos, nagkaroon ako ng movie, so, happy ako, contented ako sa nangyayari sa buhay ko ngayon, at sa nangyayari sa buhay ko last year. Mula nung mag-teleserye ka, naging busy na yung araw-araw mo. Oo. So, every year yun, di ba? Parang yung isa mong teleserye yun, ilang taon natapos? Mga two and a half, ganyan. Tapos nagkaroon ka ng 3 years. Oo, ganun. Tapos ngayon, ito na naman sa dulo. Ano yung year na pinaka naging busy ka? I think yung last year, 2 years ago, yung ginagawa namin yung San Kamani. Kasi, di ba, so, ang hirap talaga nung... Kailangan madala natin siya sa ospital, pero paano? Pagdating na sila Bart, kasama yung mga pulis. Nasaan na sila? Minahon ka, andun na yung andun ang tulong, ha? Minsan nga, pag iniisip ko, paano kaya nakayanan gawin yung tatlong... Alam mo, pinagdasal ko talaga yun, pinagdasal namin talaga ng direktor, ng staff. Mahirap talaga. Paano yung taping nun? Isang taping sa 3 character? Yes. Oo. Yun yung nangyari. Sa isang araw, 3. Paano mo binabago yung mga makeup mo? Wig, at saka yung isa, mahaba pa yung hair ko nun.
kaya ako nagpagupit. Nagka-init. So, yun, yung wig, tapos siguro 5 minutes, 10 minutes lang makeup para sa isa pang character. Ganun na. Tapos magkakaiba pa siya ng character. Kaya mo mag-change na naman. Nakasanayan lang. Nung una kasi ang hirap talaga. Siguro mga mag-iisang taon bago pa talaga Na, nakasanayan yung gawin yung tatlong character. ang hirap din nun, no? Nung nagsisimula kami nung triplets, nagkakasakit na yan. Pero ang maganda kay Claudine, kapag gusto niya yung ginagawa niya, wala kang maririnig na reklamo eh. Kapag tinanggap niya yung isang bagay, kapag tinanguan niya yan, kinomit niya sarili niya, kahit ano pa yan, asahan mo gagawin niya ng tama, gagawin niya ng buong puso. Makikita na buwisit na yan! Kakasal din ako! Sino kasama mo sa movie? Siyempre, si Rico yan. Yes. Sino pa? Rico. Dominic Ochoa, Nicky Valdez, Vom Navarro, Angel Jacob, Maridas Cesar. Marami po. And this is directed by, Of course, Olivia Lamasa. yes, si Ina. She underwent workshop to discover her range, no, in comedy, kung paano yung malalabas. And hirap na hirap siya kasi talagang, you know, Claude is not really used to wearing high heels, for example. But her character in the movie requires her to wear 4 inches. Tapos, dito, there were a lot of scenes na physical yung comedy. So, talagang, doon mo makita yung commitment ng artista. Anong story nito? Huling story namin, wedding coordinator ako. Pero ibang klaseng wedding coordinator. Kasi wedding coordinator ako ng fairy tale wedding. At the same time, si Rico naman, wedding photographer. At siya palaging nakakasama sa mga... Most of the weddings na ginagawa ko, siya palaging nakakasama ko. So, yun. Away kayo ng away, hindi naman. Yes. Away ko lang ng away. Sa pelikula. Okay. Sa pelikula lang ko. Sa movie sa una, syempre, basta hindi kami magkasundo. Hindi kami magkasundo dahil palagi niya akong kinukunan ng picture sa mga weddings na ginagawa namin na ang papangit ng itsura ko. So, doon palang conflict na agad. Iya, how old are you? Enjoy kayo nung ginawa niyo yung movie? Oo, sobra. Pero alam mo, mahirap. Mahirap kasi pala yung pag nagdadrama ka ng dire-diretso, tapos biglang magko-comedy ka. Ang hirap. Kaya iba ka. Saan kayo nag-shooting? Iba-iba. May Malate kami. Meron kaming Tagaytay, meron kaming Batangas, meron kaming Fantasy World. Yun, marami rin location. Pero dito sa Manila, Malate. So, ito na naman tong movie na to. Siyempre, pag may lalabas ka movie, hindi nawawala ang intriga talaga. Oo naman. So, tingin mo nung last year, ano yung, or nung mga nakaraang taon nun, ano yung intrigang talagang samo, ano ba to? Parang hindi mo nakayanan. Alam mo, Mari, hindi pa ako dumarating sa stage na gano'n. Hindi pa. Siguro kasi, diba, when I think kapag secure kang tao, at alam mo naman kasi kung ano yung totoo, kahit iba siguro iniisip ng tao sa'yo, minsan talagang hindi mo nalang papansinin eh. Tsaka parang sa hirap ng trabahong ginagawa natin, sasakit lang talaga ulo natin kung lahat ng mga intriga na yan, pakikinggan natin. So, hindi ko rin masyadong pinapansin. Ever since naman ganun ako. Aside from talent center, sino yung tingin mo nag-manage sa'yo? Isa pang nag-manage sa'yo ng career mo? Well, of course, or nakatulong? Tita Ethel Ramos, si Tita Janice, Mr. M, Tita Mariol, Talent Center. Yun yung mga tao nakatulong sa akin. At saka, yung mga kaibigan kong reporters, meron akong yung close friends na reporters talaga. And syempre, yung suporta ng pamilya. Maraming taong nakatulong. Sa tingin ko naman sa business natin, di ba, para makarating sa kung nasan man tayo ngayon, maraming tao talagang dadaan. Yes, maraming tutulong. kapakisamahan. At maraming sisira sa'yo. Correct. Diba? Ngayon, mag-isa ka lang sa bahay mo? Oo, mag-isa lang ako. Kailan pa? 18, 17. Ay, hindi. 17 na kay Marjorie na ako.
18. Naging issue pa yan, di ba? Naging issue yun, naging issue. Nasanay ka na mag-isa ka sa inyo. Oo. Masarap mag-isa, pero mahirap. Paano feeling pag mag-isa ka lang? Di ba parang ikaw lahat gumagawa? Hindi naman sa... Kasi may helpers naman ako, so hindi naman mahirap yung ganun. It's just that kasi ang layo ng... Sa Parañaque nakatira yung parents ko. And my dad works in Subic. So, half of the week nandun sila sa Subic, half of the week na sa Parañaque sila. Sa trabaho natin, Quezon City, diba? Puro itong... Dito lang side na to. Dito sa Quezon City. So, mahirap talaga. So, kinailangan ko talagang magsarili na. At the same time, kasi 65 na yung mom at dad ko. So, gusto rin nila na as early as now, matuto ako mag-pay ng sarili kong bills, ganyan. So, tinulungan nila ako. Hindi lang naman desisyon ko mag-isa na titira akong isa. How old are you, Claudine? 22. 23 na ako. So, 22 or kung 23 ka na, dami na nangyari sa buhay mo, di ba? Kung magre-rate ka ng 1 to 10, paano may rate yung sarili mo? Ano ko ba i-rate? Siguro nasa 5 na lang. Nasa 5. Hindi naman, kasi ako after a problem, hindi ko na iniisip yung past ulit. Kaya hindi ko masasabi talaga na grabe yung pinagdaanan. So, nalalagpasan mo? Oo. Yung pagtapos na, move on na. So, minsan nakakalimutan ko nga yung mga nangyayari. Talaga? Sa career? Sa career, masaya ako. Masaya ako. Kontento ako kung nasan ako ngayon. Of course, syempre, pinaghihirapan ko pa na ma-achieve pa yung mga gusto ko ma-achieve palang araw. When we return, let's find out how the events in Claudine's life influenced her to make the life-changing step towards stardom. You are watching Cover Stars. Maarte ako nung bata ako. Sabi mo kumakanta ka nung sa Jaja Badilla na kanta. Oo. Sige nga, sample niya. Ayoko! Hindi ko nagagawin yan. Kanta nga lang, saan ka man naroroon na kanta. Nako, Diyos ko, hindi ko na kaya yun, Mare. Ano?